Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Parang puyat ata tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. King of glory. King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Bigyan natin ang palakpakang Panginoon. Hallelujah. King of kings. Lord of lords. Hallelujah. Jesus. It's all about you, God. It's all about you, Lord. Speak through us, O God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, O Lord. Sabihin mo ang gusto mong sabihin sa bawat isa sa amin, Lord. Our ears is open, O God. Talk to us right now, Lord. Use me as your footstool, as your instrument, Lord, to deliver your message this morning, O God. Let your Holy Spirit move in this place. Let your Holy Spirit move in this place, Lord God. Punuin mo itong lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya, O God. And may you be lifted high in this chamber. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Namiss ko po ang bawat isa sa inyo. Amen. Amen. Alam ko po nga, hindi naman tayo matagal na nagkikita-kita, pero 1 month lang naman ang pakita. Amen. So, pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat ako po ay wini-welcome po lagi dito. Amen. And we appreciate always your hospitality sa church na ito, lalong-lalo na po kay Pastor Marlon. Grabe. Amen. So, hindi lang, sabi niya, sabi ko lang sa kanya, mag-church lang po kami, Pastor, sa inyo. Pero sabi niya, makikikain lang kami na spiritual. Pero sabi ni Pastor, ikaw na din magluto at mag-serve. Amen. Praise the Lord. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, ang topic po natin is nasa screen na ata. Ang title po, Kuya, pwede po iyon po ang gamitin ko, Kuya. Thank you po. Amen. Praise God. So ang topic po natin sa umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan ko pong blindfold. Sino po dito yung nakatry ng maglagay ng blindfold sa kanyang mga mata? Ay hindi lahat. Sigurado po kayo, hindi pa kayo nakapaglagay ng blindfold sa inyong mga mata? Or gusto nyo ma-experience? Sino pong hindi nakapag-try pa? Dito na, kanina. Amen. Praise the Lord. Alam ko pong naranasan na po natin lahat na maglagay po ng blindfold sa ating mga mata. Amen. Amen. Usually po, ginagawa po ito pagka may laro. Ano pa po? Pag may surprise. Ano pa? Saan pa ginagamit yung blindfold? Yung eye mask naman po yun, pagka matutulog. Amen. Madami pong gamit ang blindfold, no? Ginagamit po natin sa laro, sabi nga po natin, sa mga surprise at sa patutulog. But sa umagang ito, mga kapatid, let us see and let us welcome the message of the Lord. Anong sinasabi po niya sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Amen. So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sabi niya, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Can you everybody say, blindfold? Blindfold. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, sabi niya, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Sa umagang ito, natagpuan ko po na isa pang gamit ng blindfold is to blind us from the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen? Isa pa palang gamit ng blindfold para daw hindi natin makita ang Panginoon. Amen? Napakaseryoso nyo.
Ginagamit din daw ang blindfold spiritually para daw hindi natin makita ang liwanag ng salita ng Panginoon. At ang liwanag ng mukha ng ating Panginoon Diyos. Sino po dito yung naka-blindfold pa? Pakitanggal na po. Amen! Amen! Kasi kung naka-blindfold ka pa nandito, di mo makita yung kagwapuhan ko. Ay, 20% lang yun. Amen. Pero taken na ako. Amen. So, may papakita po ako dito sa picture. Dito naman makikita po natin mga kapatid. According to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi lang pala mata ang tinatakpan ng kaaway. Which is especially our thought. Especially and most especially our mind. Amen? So ito daw po sa according to 2 Corinthians chapter 4, binablind tayo or ang sa Tagalog ang blind binubulag tayo ng kaaway. Amen? Binubulag tayo ng kaaway na ibulag ang ating mga mata at bulagin ang ating kaisipan upang hindi natin makita ang Panginoon. Hindi natin makita ang alin? Sa next slide. He's blinded us not to see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. And ano pong sinasabi diyan? Na isa pang dinablind ng kaaway para hindi natin makita the good news about salvation. He's trying to blind us so that we will not see the good news about the Holy Spirit. And blind us not to see that Jesus Christ is our Lord and Savior. Amen. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito mga kapatid, gusto kong tanggalin po natin or gusto ng Panginoon na tanggalin po natin ang mga blindfolds sa ating mga mata. Yun po ang goal ng Panginoon sa umagang ito sa kanyang mensahe. Natanggalin lahat ng blindfold, hindi lang sa ating mata, kundi even sa ating mga isipan. Amen? But later naman po, sasabihin ko sa inyo, may importante din bagay sa spiritual ang blindfold. Amen? Ready na po ba kayo? Amen. So, ihanda mo na, mag-seatbelt ka na dyan kasi ang mensahe ng Panginoon ay para sa iyo. Amen po ba? Amen. Para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. The thief, sabi niya in John 10:10, is come or does not come except to steal and to kill and to destroy. Walang ibang ginawa ang kaaway, sabi niya, kundi magnakaw, magpatay at manira. Amen? But Jesus have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang kaaway gustong nakawin ang pagsisilbi mo sa Panginoon. Gusto niyang agawin or nakawin ang good news about salvation. The good news about the Holy Spirit and the good news about the Lord Jesus Christ. Amen? But Jesus have come and said that you may have life and have it more abundantly. Praise the Lord. And number one, mga kapatid, sabi niya, become what you believe. But before that, nais ko pong sabihin po sa bawat isa sa atin na ang blindfold is, kung ginagamit ang blindfold ng kaaway para tayo ay bulagin sa mga magagandang bagay patungkol sa ating Panginoon, ang blindfold din naman ginagamit ng Panginoon. Amen? Ginagamit din po ng Panginoon Diyos ang blindfold upang, number one, so that you will become what you believe. Bakit? Kasi naniniwala po ba kayo yung term na to see is to believe? Naniniwala po kayo doon?
To see is to believe. So, bakit kayo naniniwala doon? Nakikita niyo na po ba ang Panginoong Hesus? So, hindi kayo naniniwala. Dapat hindi to see is to believe. Amen? Kailangan, in Matthew chapter 9:29, sabi niya, then he touched their eyes and said, according to your faith, will it be done to you? Hindi po niya sinabi na according dun sa nakita mo or according to what you see, it will be done to you. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi niya, according to your faith, will it be done to you. Sabi niya, don't let the enemy steal what you believe. Mga kapatid, hindi po to see is to believe. Iisa lang po nag-amen. Yes. Hindi po sila naniniwala doon. Iisa lang nag-amen kasi mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi po to see is to believe. Amen? Amen? Yes. It is our faith in the Lord. Sa next slide, sabi po niya sa John 3:16, which is alam naman po natin lahat ang verse na ito. At mahal na mahal po natin tong verse na to. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napaka-importante po mga kapatid na sinasabi ko po sa inyo that become what you believe. Ano po ba yung pinapaniwalaan po natin? Na nilagay po ng kaaway ang blindfold sa ating mga mata upang hindi po natin makita patungkol sa Panginoon. But the Lord uses also this blindfold para hindi to see is to believe. Because He sees or He looks at our faith. Amen. Amen? Hindi dun sa nakikita po natin, kundi dun sa pananampalataya po natin. Amen po ba? Amen. Amen? Kasi can we try to close our eyes with our hands? Both eyes. Lahat po tayo. Saraduhan po natin ang mga mata natin. Lahat po tayo. Walang exempted, kahit isa. Saraduhan po natin with our hands. Kung hindi mo magamit yung hands mo, i-close mo yung mata mo. Sige, go. 3 seconds. Lahat po, lahat. Lahat. Habang may nakikita pa ako, hindi po. Sa'yo na to. Sa'yo na din to. Sige, open nyo nga yung eyes nyo. Hindi nyo nakita, no? Binibigyan ko na kayo ng pera, ayaw nyo. Bakit nakasara lahat ng mata nyo? Di ba? Utos ko, di ba? Sabi ni Kuya Roel, utos mo, Pastor. But you know what, mga kapatid? This is what the Lord is trying to tell us this morning. Na ang blindfold, it is not because of what we see. It is because of our faith in the Lord. To what we believe. Ano yung pinaniniwalaan mo at hindi yung nakikita mo. Amen? Of course, ang mga pastor po ninyo, makitaan po namin kayo na, baliktad. Makikitaan nyo kami ng hindi maganda. Tama? Pero ano po ba yung pinaniniwalaan po ninyo? What you believe in your heart, in your faith, ano po ba yung itinanim ng Holy Spirit sa bawat isa sa inyo? It's all about your pastor? No, it is all about God. Amen? But the enemy is trying to blind your eyes and mind upang hindi po makita. Ang nakikita nyo si pastor. Ang nakikita nyo yung pagkakamali ni pastor. Ang nakikita nyo yung pagkatao ni pastor. Yung damit ni pastor, hindi naman na-plancha. Yung buhok niya, hindi man lang nagpagupit. Di ba? Amen? Those are the example of blinds. Next, in Mark chapter 9, verse 23, sabi po niya dito, Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believeth. Lagi pong sinasabi, hindi po niya sinasabi na, if you see, kung nakita mo, kung anong nakita mo,
It's possible to you. Hindi po ganun. Ang sinasabi po ng Panginoon, through Mark, sabi niya, Jesus said unto him, if you can believe, hindi importante kung anong nakita mo, but importante, ano ang pinaniniwalaan mo. Because if you can believe, sabi niya, all things are possible to him that believeth. Amen? Amen. Kung nakita ko, is 5 dirhams yung binawagay kayo ni Pastor kanina. Yung binawagay ko sa'yo na to, sabi ko 5 dirhams yun. But you believe 1,000 dirhams yun. Anong mas importante? Yung nakita mong 5 dirhams? Or yung pinaniwalaan mo na 1,000 dirhams? Nasa bulsa ko. Ano? Kasi sabi ko sa'yo kanina, sa'yo na to, ayaw mo tanggapin. Sa'yo na to, ayaw mong tanggapin. Pero pag binuksan mong mata mo, makikita mo 5 dirhams. Pero naka-blindfold ka because hindi mo nakikita, but you believe in your heart, may ibinibigay ako sa'yo, which is 1,000 dirhams. Yun po ang mangyayari. Amen. Amen? Not, I want more please. Okay. Mamaya. Okay, what important mga kapatid is what you believe and not what you see. Kaya nga kanina sabi ko, become what you believe. Ibang mga matatanda po, usually, sorry po nanay, sinasabi po nila lagi na, yung mga matatanda, nakawala taloy ako nang nakita ko si nanay. Parang ayaw ko rin tuloy. Sorry po nanay. Pero yung mga matatanda, talagang sinasabi nila na, ang nakikita ko sa'yo, magiging doktor ka bro. Ang nakikita ko sa'yo, magiging pulis ka. Ang nakikita ko sa'yo, magiging fisherman ka. Tapos yung iba naman, ang nakikita ko sa'yo, wala kang patutunguhan. Don't believe. Kasi sila, sinasabi nila, ang nakikita ko. Amen? Kung sinabi sana nila na, naniniwala ako na ikaw ay magkakaroon ng house and lot at 1 million cash prize. Sumali ka sa loto. Ay, no. Parang sa loto naman kasi yun. Amen? Pero pag sinabi nilang naniniwala ako na ikaw ay lalago na may takot sa Diyos. Kung naniniwala ako na ikaw ay magkakaroon ng revival one day. Naniniwala ako na ikaw magkakaroon na ng asawa kung wala pa. Paniwalaan mo yun. Because pinaniniwalaan nila yun. Amen po ba? Sinabi ni Pastor sa'yo, naniniwala ako na wala kang day off ngayon, so next Saturday, meron ka ng day off. Pero pag sinabing nakikita ko, hindi po totoo yun. Amen? Bakit alam ba nila yung para sa'yo? Nakikita ba nila? Hindi. Amen po ba? Amen. Let us see in Matthew chapter 14 verse 24 to 33. And the boat was already a considerable distance from the land. Ang binigay na gift sa atin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita is imagination. Sa lahat, kung nagbabasa po kayo ng Bible, ang binigay na gift para sa lahat ng nagbabasa ng Bible is the gift of imagination. Yung ini-imagine mo yung binabasa mo. Tama po ba? Or sino dito yung nagbabasa ng blah 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 blah? Amen po ba? So, dito imagine po natin. In Matthew chapter 14, 24 to 33, sabi niya, and the boat was already a considerable distance from land. Kumbaga, nakasakay ka sa boat, malapit ka na sa pampang. Buffeted by the waves, and because of the wind that was against it. Shortly before dawn, sabi niya, Jesus went out to them walking on the lake. Na-imagine mo na. Hindi mo naman nakikita. Di ba? Pero na-imagine mo na ang Panginoong Yesus naglalakad sa tubig. Hindi mo nakikita. Pero na-imagine mo. Amen? Hello? Amen. Mag-imagine mo na ngayon ang Panginoong Jesucristo. He's walking on the water. He's walking on the lake. And verse 26, sabi niya, when the disciples saw him, nakita po ng mga disciples, walking on the lake, they were terrified. Sino po itong naglalakad na to?
Sabi ng mga disipulo, they were terrified. It's a ghost! It's a ghost, sabi po ng mga disciples. They said and cried out in fear. Alam mo yung bata pagka tinatakot mo? Diba? Anong gagawin ng bata? Umiiyak na sobrang takot na hindi alam ang gagawin. Ganun po yung mga disciples when they saw Jesus walking on the lake. Bakit? Bakit? Because walang paniniwala. They did not believe that Jesus can walk in the water. They just saw it in their eyes. Nakita kasi nila. Kaya nagulat sila, na-terrified sila, at sinabi nila even that Jesus is a ghost. Multo! May multo! Amen? Parang tinatakot ka lang, may multo. Verse 27. But Jesus immediately said to them, take courage! It is I. Don't be afraid. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Ang Panginoong Jesucristo. And verse 28, naka-blindfold yung mga disciples. Lord, if it is you, kung totoong ikaw yan. Peter replied, tell me to come to you on the water. Sinabi na nga ako ito eh. Di ba? Sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo, ako to. Pero still, they did not believe. Amen? May sabi na eh, naka-blindfold si Peter, sinabi ng Panginoon sa kanya, binulong siguro ng Panginoon or sinout niya, ako to, ang Panginoong Jesus. But because naka-blind si Peter, sabi niya, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Ano sabi po ng Panginoon? Come, he said. And next, bro. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So talagang to cease to believe, no? Yeah. Di ba? To cease to believe? No. Talagang to cease to believe, sabi ni Peter. Sabi ni Peter, para makita ko at maramdaman ko na talagang ikaw yan. At talagang totoo na ikaw yan, Panginoong Jesus. Sabi po ni Peter. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when, ano naman? When he saw the wind. Grabe talaga itong mga mata natin kasi ano? Amen. Talagang minsan, kailangan talaga may blindfold ang ating mga mata. But when Peter saw the wind, he was afraid. Nawala na naman po yung paningin ni Peter sa ating Panginoon because of the wind. He was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Dito po mga kapatid, nakikita na ni Peter through eyes na ang Panginoong Jesus yun. Nakikita niya by his physical eyes na ang Panginoong Jesus yun. But still, hindi po siya naniwala. Mayroon pa pong doubt sa kanyang puso. Sapagkat in 31 sabi niya, immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Amen po ba? Amen. Bakit po kasi? Nakikita na nga natin ang Panginoong Jesucristo kumikilos sa ating buhay. Nakikita na natin yung pagpapala. Nandyan na. Pero sinabi lang ni Mardes dito, nakita mo dito, nakita mo doon, nakita ka ulit, pagpunta mo ng church, nakita mo ulit, iba na yung focus mo. Hindi na doon sa pagpapala. Amen? Itong binibigay ko sa iyo, anak, sabi ng Panginoon. Pero kung tinitignan mo yung laman ng wallet ko, makapal pa yung wallet ko, pastor eh. Hindi yung 5 dirhams ang ibibigay mo sa akin. Pero ibinibigay ko na sa iyo itong pagpapala. Pero tinitignan mo, yung laman ng wallet ko, mayaman ka, pastor. Marami kang pera. Pero itong binibigay ko, anak, still you doubted. Still you don't believe na ang kailangan mo lang that time is yung ibinibigay. Amen? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang Lord, sabi niya, minsan, maganda rin mag-blindfold kayo.
No? Maganda rin ilagay niyo po ang mga blindfold sa inyong mga mata upang sa ganon, hindi niyo makita ang mga wind, hindi niyo makita yung mga waves ng inyong buhay. Hindi niyo makita yung mga problema. Hindi niyo makita yung mukha ng kapatid mo, yung asawa mo, yung pagmumukha ng amo mo. Minsan hindi mo makita yung pagmumukha ng kapatiran sa church na ikaw lagi ang kwento. Amen! Tawag-tawa silang lahat. Totoo naman mga kapatid. That's why sometimes, sabi ng Lord, mas maigi mag-blindfold na lang kayo para hindi nyo po makita. Pero hindi nyo makita yung kagapuhan ni Pastor Marlon dito sa harapan. Amen! And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Amen. Truly, you are the Son of God. Truly, naniniwala na ako ngayon, ikaw ang Panginoon ko, yung lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ikaw nga, Panginoon. But sometimes it's late. No? Little late, but it's still late. Nag-doubt ka na. Lumubog ka na. Ano pa ba? Amen? But still, the Lord have given you chance, mga kapatid. Sabi niya, "You of little faith, why did you doubt?" Bakit ka kasi nagduda? Amen? Because of what you see. Because of what we see. Because of the things of this world na nakikita natin. Imagine nyo, sabay, for Saturday, 10 o'clock in the morning, merong bigayan ng pera dun sa kabila. Eksakto naman dito, may worship service. Because nakita mo yung bigay, uy, pagpapala yun. Malaki. 500 dirhams. Hindi nyo alam, yung ibibigay pala ni Pastor sa'yo, 1,000 dirhams. Bakit puro 1,000 dirhams? Mami, handa mo na yung 1,000 dirhams dito. Bakit yung lagi lumalabas sa akin? Hindi ba mas dapat pagpapala yung binigay ni Pastor? Wala na ako doon. Amen. My point is, pumunta ka doon because nakita mong may ibibigay. Hindi ka pumunta sa church dahil you don't believe the blessings is here. Much more blessings ang nandito sa loob na to. Amen. Palakpak mo ang mga kamay mo. Ihanda mo na ang iyong puso. Ihanda mo na yung mga kamay. Yung bag mo, pakibukas na. Pupunuin na Lord ng pagpapala. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Get ng mga kapatid, in number 2, sabi niya, push toward the goal without fear. Kaya ngayon mga kapatid, huwag mo nang tignan. Huwag mong buksan ang mga mata mo para sa mga problema. Huwag mo nang buksan ang mata mo para sa takot. But he said in his word, push toward the goal without fear. Don't be paralyzed by fear. Pinatry lang ng kaaway na i-paralyze ka dahil sa takot. But a person who is afraid to start because of fear is like defeated even the battle not yet starts. Ulitin ko. A person who is afraid to start, kung takot kang simulan, sabi niya, because of fear, dahil sa takot mo, it is like you are defeated even the battle not yet start. Totoo.